tayo. Ano ba yan? Oy, ano ba? Simulan na natin itong chikahan dito sa... Quiz Masa! Let's go! Yeah! Yeah. Oy! Oy! Wala! Tayo. Ito na nga. Hoy! Sandali naman. May nilinaw ang ina. Ina? Ina. Yung ina nito. Nino? May nilinaw. Oo, kasi nga syempre yung kanyang anak ay parang bakit sinasabihan na, ay, anak ng cheater yan. Ay! Sinasabihan daw? Oo, nakakaloka. Bakit naman nasasabihan anak ng cheater? Ano naman kinalaman ng bata doon? Tama! Tama! Bakit Diba? mo, bro? Ang kasalanan ng matanda, hindi naman kasalanan ng bata. Ba't mataas ang boses mo? Mataas ang boses. Mataas ang boses mo? Ay, nakakaloka. Oo, kaya sobrang si Madir. Si Madir. Oo, nag-react. Oo, para dun sa anak niya. Kasi naman, doon sa Incognito. Yeah. Oo, yung bagong teleserye. Teleserye, Oo, yes. yung nasa cast daw nun ay puro mga cheaters. Sinasabi yan, ha? Oo, nababasa Ng mga namin. netizen, ha? Yes, sa social media. Oo, si Anthony Jennings andon, si Ah. Maurice Racal. Andon. Si andon din daw si Daniel Padilla. Yan. Sino pang nandun? Si Richard Gutierrez. Yes. Yan. Lahat sila pinararatangan ng ilang netizen na sila yung mga cheaters. Kaya ginawa nila ng ano to, paano si Kyla? Ay, oo nga, anak pala ng cheater yan. Ganon. Grabe naman, nadadamay. Ang galing-galing diba? umarte ng bata. Huwag ganon! Huwag ganon! Sandali, kumalma ka. Kumalma ka. Hindi ba? Nakakabwisit. O naku, mamaya, di-discuss natin. Yan! Sige. Yan ang Gusto ko Diyan yan. lang kayo, naku, Yan. medyo mahaba-haba mamaya. Ay, Naku, mahaba-habang Sige, sige. usapin. ito na, yung kay Ivana Alawi. Ay, ano nangyari? Yan na yun! Yan na yun! Ivana Alawi, bakit may pinaiyak ka? Ay! Nagpaiyak! Pinaiyak ka. Ano? Paano pinaiyak? Ikwento mo sa amin kung paano. Yun nga yung delivery boy. Ah! Boy. Sa vlog niya. Oo, sa vlog niya may pinaiyak siya. Bakit? Bakit mo naman pinaiyak yon? Oo, kasi naman, naku, matatouch ka naman talaga eh. Paano ba? Nakapanood mo yung vlog, tapos, uy, Oh. gumawa ng kabayanihan pala. Akala ko naman kung anong ginawa. Naiiyak ka pala. Chismoso. So kaya naiyak? Oo eh. Oo eh. Ngayon, ang tanong dyan, parang may mga netizen na parang hindi kumbinsido. Parang daw scripted yung prank na yon. Baka nahalata ng mga tao. Oo, parang hindi raw naka-arte ng tama at dapat daw na sumailalim sa OGDS acting workshop. Yes. Yun! Yung delivery rider. Promote Ano ba po! yun? Oo, promote po! Ang galing mo rin eh! Ang Hindi, galing mo yun rin ang eh! mga comment nga. Kayo naman. Oo, kayo, sige, anong masasabi nyo doon? Naniniwala ba kayo no, na totoo yung acting ng delivery rider o hindi? O kayo? Ako. Napanood nyo yun eh. Ako sa tagal, Oh. sa tagal ng panahon. Sa tagal, ngayon na lang ulit ako nakapanood ng prank. O, bakit? O, ano naman kaugnayan yan? Wala lang, itigil nyo na yan. Bakit naman? Ikaw nga, hindi mo na ginagawa eh. Ay, syempre, binabash ako. Hindi na sila naniniwala na nagpa-prank ako. O, di, nag-interview ulit ako. O, ikaw naniniwala Hindi, ka. kung okay naman sa mga tao, yung prank. Kasi kami sa vlog namin, sa Bex Friends, sa Bex Battalion, pag nagka-prank kami, totoo yung ginagawa namin. Walang halong charot. Kasi bihira namin gawin. Pinariringgan mo si Ivana. Ivana, Pinariringgan. Taas mo yung kamay mo! Taas mo yung kamay mo! Parang isa siya sa mga nagsabi. Kung hindi mo talaga at pinariringgan si Ivana, itaas mo yung kamay mo. Oo. Pinariringgan ko siya. Mas maganda na paringgan mo na lang. Kaysa makita nyo to. Ay, nakakaloka. At eto pa, ha? Ayan. Ay, nako. Meron pa akong chika sa inyo. Ayan! Yan. Eto na nga. Nag-post na naman ang husband ni Rufa May Quinto na si Trev Magallanes. At sinabi ni Trev na nasa proseso na sila ni Rufa May ng divorce. Yung tungkol na lang sa kanilang anak daw ang concern niya talaga. Pero nakausap ko nga si Rufa May. Ang sabi niya, ganyan lang daw si Trev. Pero sa lahat ng lalaking dumaan sa kanyang buhay, pipiliin pa rin daw niya si Trev. Dahil sabi nga niya, ganyan nga lang yan. Mamaya okay na naman siya. That's Rufa May Quinto. Ano nangyari? Diba?
Hoy! Tumayo ka dyan! Ano ba? Oh, di ba? Oh, at least nakatikim ka ng bakla. Papa, dapat lumalayo ka sa Pasalamat ka, 5 na anak ko. At pasalamat ka, nag-menopause ka na. Dahil. Sabi niya, hindi ka sure. Papa, okay yan. Walang ngipin. May sumabit ba? Wala naman. Ano? Hoy! Nalilibang tayo dito. Andyan yung mga artista, oh. Ayan, nagre-review sila sa review center. Kung saan, hinahanap nila ang ating itatanong dyan. Nandyan ang mga posibleng kasagutan, ha? Ayan, hi! Hoy! Masyado kayo nabibisi dyan. Halika na! Tara na! Dito na kayo! Tara! Ayan na! Hi! Hello! Hello! Ready na ba kayo? Ready na! Kayo dyan. Yeah! Abay, ano bang ginagawa natin? Tara na! Quiz Visa na! Let's go! Hi! Ayan, syempre, let's welcome ang cast ng University Series na Univercada. Jerome Ponce, Krisha Viaje, ang anak ko, ang laki na, Jairus Aquino, at si Hyacinth Calyado. O ito ba ay showing na? Naku, showing. Palabas na ba ito o kailan ito palalabas? Ang Univercada is a grupo na part ng isang university series. Oo. Sa book, consists ng 7? Six books. Tapos, kanya-kanya kaming books. At ito'y napapanood sa Viva One. Sa Viva One. Ay, si Jai. Binatang-binata na yung aking anak. Mamay. Si Jai ay nakasama ko. Ilang teleserye? 2 na po. 2, 3. Oh, Sa diba? Mutya tsaka yung Nathaniel. Nathaniel tsaka yung Mutya. Mutya. 2 pala, 2 tama. Oh. Ba't ka lumaki na ng ganyan? Akala ko hindi nalalaki. Di ba normally mga bata... Doon pag sa may wagang bulong mo. Di ba? Kaya ako oh my lumaki. Hoy! Ano yung bulong? Ano yung bulong? Bulong. Alam mo, Bulong. Wagang bulong. Papa, Parang ikaw ang may sasagot eh. Ano yan? ano, salbahe ka, Jai. Kakalok. Sila lang nagkakain. Hindi ko sa inyo pwedeng i-share kung ano yung binubulong ko kay Jairus at kanino. Bata pa. At kanino. namula siya. Hindi. Sandali! Paano tayo magkakaintindihan? Okay. Hindi, yung kapangangamusta lang naman kasi palagi binubulong ni Mama. Kung kumakain sa tamang oras, di ba? Ikaw lang ba binubulungan ko? Oo. Hindi. Ay, hindi pala may isa pa. Sino yung isa? joke lang. Wala. Meron nga. Sino? Kayong dalawa ni Nash. Ay, tama si Nash. Tama. O kaya naglakihan tong mga batang to dahil sa bulong ko eh. So, totoo ba yung binubulong ko sa'yo, ginagawa ko? Hindi. Kasi yun. Mamatay. Mamate. Mamate. Totoo ba? Totoo. Alam mo, na-curious si Jerome, ano kaya yung binulong? Subukan mo rin bulungan, Mama O. Hindi ko na pwedeng bulungan si Jerome. Bakit? Matangkad na eh. Hindi alam niyo kung ano yung binulong ko. Bulong mo na sa akin. Ano ba yun? Ha? Ano ba yun? Hindi, kay Jerome ko ibubulong. Yan. Ay, o ba? Jerome, alam mo ba kung ano yung binulong ko sa kanya? Hindi, ano yan? Ano? Alam niyo kung ano? Sabi mo na kasi. Ano yun? Parang di ko masasagot yan eh. Kasi nga mahirap na para sa'yo na gawin. Oo. Alam mo, pag ganun kasi hinahanap ko pa siya minsan. Oo, ano yun? Walang kalasuan yun ha. Totoong ginagawa yun, charot. Anyway, tamo walang kamuwang-muwang sinahayasin tsaka si Krisha. Krisha, anong expectation yun sa inyong pagpasok sa showbiz? Dahil sa dami ng mga nag-aartista ngayon ha, ang dami-dami na natin. Yung expectation ninyo na sana mapansin ako, sana sumikat ako someday at makilala.
Sa totoo lang po kasi ako nag-e-enjoy lang po talaga ako sa ginagawa ko. Pero parang bonus na lang sa akin yung mga ganitong, guesting with OG Diaz. Diba? Wow. Oh, yes! Oh, alamat na ang dating ko, ah. Tanda ko na, Krisha. Oo. Ikaw naman, Hyacinth. Opo, same po kay Krisha. Naku, walang gaya-gayang sagot. No, pero totoo po. And also, I want to learn a lot. So, it's just been a learning experience for me po. And Oo. Si Jerome, ayan, si Jerome, matagal na rito sa industriya. Ilang taong ka na rito? 12 years. 12 years. Tuto mo, 12 years na siya sa industriya. Anong mga napapansin mo sa mga batang artista ngayon, mga baguhan? Mas mabilis sila umadapt, in fairness naman. Oh, so Kasi mga syempre, mas matatagal alam nila. kami umadapt noon, yung mga artista noon. Hindi. Ibig ko sabihin, alam na nila kung ano kasi yung mga mali namin before. Oh. Hindi natin, namin. Oh. Ayun, so nakokorek agad nila. Hindi katulad nung iba sa amin, nauuna yung mali bago itama. Pero yung attitude, yun ako. Diyos ko, bago-bago pa lang may attitude na. Meron ba kayong ginanon? Yung honestly, Jerome. Meron niya. Meron. Ngayon, ano na ang katayuan niya sa showbiz? Yung sinabi, parang may attitude naman to. Sumikat ba? Parang hirap ng quiz, no? Nasa quiz na pala. Hindi. Ay, hindi sumikat. Oo. For me, kasi tapos nga na yung dahil- umalis sa showbiz eh. Oo. Lalaki, babae. Pag hindi mo yung sinagot, iba itatanong ko sa Jerome. Kaya sagutin mo na. Actually, isa din yun. Nako! Palapit nga ng palapit. Ay, nako. Si Ikaw, Jai. Si Jai matagal na dahil nagsimulang child star yan. Ilan taon ka na sa industriya na? 20 years po. Oh, 20. Ilan taon ka na ngayon? 25 po. Oh, 5 years old nagsimula. Oh, may mga na-encounter ka na ba mga bagong artista na may attitude, ah? Hirap naman sumagot Madami, yan. no? Pero, if honest answer, yes, madami. 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 Anong nagiging action nyo doon? Kino-call out nyo, dinidedma nyo, ano? Minsan, dinidedma, pero minsan kino-call out kasi it's also us looking after the younger versions of us. Kumbaga, para alam din nila kung ano yung dapat nilang gawing tama sa industriya natin. Lalo na kung gusto nilang tumagal. May mga nakaaway ba kayo na artista sa inyong pag-aartista? Jairus? Wala naman po. Wala. Wala naman. Siguro, alam mo, mga misunderstandings lang sa work, pero it's part of the job kasi. Lalo na kung yung role nyo magkakapatid, iba na rin yung closeness ninyo, iba rin yung mga bonding ninyo. So, parang minsan, di ba, you just get off the wavelength, pero at the end of the day, naayos naman. Oo. Di ba pag habang tumatagal ka sa industriya, parang dapat mas malaki ka ng artista. Naramdaman mo ba yun ngayon? Hindi, mama ko, kasi kailangan lang talaga kung paano ka nagsimula, ganun lang din hanggang pagtuloy mo. Tsaka, dapat marunong ka talaga makisama sa mga taong katrabaho mo, mapatao sa harap ng camera at sa likod. Ayan. Bilang pinaka-senior sa inyong apat, ayan, Jerome, anong maipapayo mo dito kina Hyacinth at kay Krisha? Iba kasi yung kanya-kanyang pagkatao lahat eh. Pero isa lang talaga yung pakikisama. Walang Pakikisama. kahit mas pipiliin mo pa yung marunong makisama kaysa dun sa talented. Oo, nako. Palapit ng palapit, ha? Yung mga binabanggit. Konti na lang. So, sino yung talented pero walang ka-PR-PR? Hindi, ibig ko na sabihin, yun lang. Wala akong tinutukoy na tao. Kumbaga, syempre, mas pipili natin, sabi nga nila, dun ka sa masipag kaysa sa matalino. Oo. O, siya. Di ba, no, Kid? Huwag nang kumuha ng chismis, tama. Minsan ayaw nilang mag-guest dito dahil baka ma-roast natin. Pero, syempre, kayong apat ay nasa Kada. At dito naman ay isa lamang ang kailangang tanghaling chika winner. Kaya, good luck, players! Quiz misa na! Meron tayong 2 rounds dito. Ang may highest score after 2 rounds, panalo ng 20,000 pesos. At maglalaro sa ating jackpot round worth 30,000 pesos. Ito na ang round 1.
Totoo ba? Sumagot ng true lalo kung true at eklabo kung false. Ha? Dito, walang steal. Kada tamang sagot, 1 point. Okay? Reminder lang ha, ang pambabaser natin ay ang kamay sa tenga. At dapat marinig nyo muna ang salitang dali bago pumindot. Kamay sa tenga! Ito na ang cue. 1. Ang 2022 song ni Maris Racal na Ate Sandali ay umaariba ngayon sa music streaming platform at nasa top 10 na. True Lalo or Eklavu? Di ba nga? Dali! Galing mo. Ay, Jai, ano nangyari? Jai? Kasi binabasa ko na dun eh. Akala ko okay na. Oo. Ako Nagmamadali, kumali. ano? Madali. May nag-aabang na taxi sa labas? Hindi. Kasi sabi late na daw. Okay. Kamay sa tenga! Chika mo na! Dali! Krisha! True lalo. True Lalo is correct! Katunayan na sa number 6 na sa Philippines Viral Songs Chart ang awiting Ate Sandali. Ang lyrics ay, yun nga, advice sa mga babae na huwag pumasok sa mga maling relasyon. Yung unang line nga ay para sa mga babaeng pabalik-balik sa mga lalaking mali. Itigil ang telenobelang pilit. Yan. At alam niyo ba kung sino nag-produce nito? Yung ex ni Maris. Yes. Na si Rico Blanco. Nauna ito ha, 2022 ito. Kumpara ngayon 2024, mas matindi. Kamay sa tenga! Ito na ang Q2. Nag-clear na si Jam Villanueva ng kanyang Instagram feed at dinilit na ang mga pictures ni Anthony Jennings. True Lalo or Eklavu? Ichika mo na! Dali! Jairus! True lalo? True Lalo is correct! Chismoso ka na, Jairus. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam ako. Ha? Oo, in-unfollow na nga ni Jamela sina Anthony at Maris. Pero si Anthony, pina-follow pa rin si Jam. Kayo sa mga ganito, yung mga, alam niyo naman, aware din kayo rito sa mga screenshots, no? Anong ano nyo rito? Take nyo rito? Ano ba dapat ang gawin? Hyacinth, ikaw. I'm not super aware with everything going on. I haven't seen all of the screenshots. Pero as long as if they communicated beforehand, I don't know, I feel a little weird with things going online, especially with screenshots of private messages. Although, of course, it was not okay. But I think there is a better way to probably execute that. Just communicate first, maybe, and... Communicate first before posting. Jairus, ikaw. Like her, di rin ako masyadong. Kasi parang, mas ako personally, mas nilalayo ko na lang yung sarili ko sa mga negative ano. Kasi magpapasko eh. Mas masaya magpasko ng, alam mo yun. Di ka involved sa kahit na anong bagay. Di ba? Te, parang si Tonton daw may masasabi. Ano? Actually, pares kami ni Hayas. Katulad si Sorry, Nakatulog. Oh, ikaw, Krisha, anong masasabi mo doon? Tama ba yung naging reaksyon at ginawa ni Jam? Personally, hindi ko po kayang gawin yung mag-expose ng tao ng mga screenshots. But for her, like whatever she did, hindi ako makapag-comment because feelings niya yun eh. Kung ano man yung nangyari sa kanila, like, I cannot. Hindi ako makapag-comment. Hirap. Pag sa'yo nangyari yun, Jerome, ano yung gagawin mo? May mga screenshots kayo. Like, kunwari lang, Hindi ko ba pwedeng sagutin ng ano yung take ko? Bakit sa akin nangyari? Sa akin na iba. Wait lang. pasensya na. Pino-formulate ko na yung sagot ko eh. Bakit bago yung tanong? Kaya nakahanda ka pala sagot doon. Ano ang take mo doon? Yan. Take ko, well, feelings na yun. Pero yun nga lang, syempre, lahat ng mga feelings natin, lahat ng actions natin, may pros and cons yan. Oh. So, siguro, pros niya is yung nailabas niya yung tunay para sa kanya. Yung cons nga lang, may mga taong maapektuhan.
Oo. Eh, kung sa'yo nangyari yun, May follow-up. ano yung gagawin mo? Alin doon? Yung sa akin ginawa, ako Hindi, yung gumawa? ganyan, yung ganong eksena. Ako, pag sa akin nangyari to, ang gagawin ko na lang ganito. Oo, magsusorry talaga ako. Kasalanan ko yun, mali ko yun. Tsaka, aayusin ko, magbabago ako, yun na yun. May ginawa akong mali, kailangan hindi ko na maulit yun at hindi na mangyari yung ganon. Hindi ko hayaan gayahin, mga ganon. Ang ganda naman ang kanyang sagot. Di, at least diba, pang-miss you yung sagot mo. Oo, maganda. Ilang tanong pa kaya mababago pagdating sa akin ito? First question pa lang tayo, ah. Kamay sa tenga. Ito na ang Q3. Nilaglag na ng maraming endorsements si Maris Racal. Pero mananatili pa rin siyang endorser ng isang medical aesthetic clinic. Trulalu or Eclavu? Chika mo na! Dali! Alam na alam ni Jerome. Ay, akala ko sa'yo. Sinabi mo na sa akin. Jerome, anong sagot mo? Ay, hindi, nabasa ko kanina. True lalo. Trulalu is correct! Let's go, Kaya sa sinulat ni Jun Lalin ng Abante, ipinahayag daw ni Dr. Vicky Bello ang kanyang suporta kay Maris. Oo, ayan. Of course, she's a Bello baby and therefore family, sabi ni Doc Vicky. At meron pa siyang skincare brand na nagsabing hindi nila tsutsigiin si Maris bilang kanilang endorser. Kaya nga maraming natutuwa ng mga fans si Maris kasi despite the fact na may nangyaring ganun kay Maris ay walang iwanan. Diba? Up next, sino ba itong binansagan na anak ng cheater? Siyempre, umalma ang nanay. Sino sina? Yan ay ating alamin sa pagbabalik ng Quiz Mosa! And we're back sa Quiz Mosa! Narito na tayo ngayon sa ating round 2. Mamili ka! May multiple choice na tayo rito, ha? Isang steal lang ang pwede. Kada tamang sagot ay 2 points na, ha? Last round na ito, guys, kaya good luck sa inyo. Kamay sa tenga. Ito na ang Q1. Eto, mahulaan nyo kaya? Sino? Sinong SOCMED star ang nagpaluha ng maraming delivery riders dahil sa kanyang prank tapos pamimigay ng pamasko na paandar? Is it A, Zainab Harake, B, Ivana Alawi, C, Small Laude? Chika mo na! Dali! Ay, ang taray ni Jairus. B, Ivana Alawi. Ivana Alawi is correct! Ayan, kunwari kasi, may matanda na kulang ang pambayad sa delivery. So, mag-aabono si delivery rider. Dahil sa magandang kalooban nitong delivery rider, syempre lalabas sa sasakyan niya si Ivana para magbigay ng cash at cellphone. Diba? Lagi naman ganyan si Ivana, diba? Minsan nagpapanggap siyang pulubi. Tapos mamimigay ng pera. Yaman. Diba? Siya rin daw nagpanggap Panggap akong pulubi. Nagpanggap ng pulubi. Ano nangyari? Tinadyakan ako umalis ka dito. Sinipa. Kay Ivana maganda eh. Umalis ka dito. Parang pulubi. Ang lusog-lusog ng pulubi na ito. Kamay sa tenga. Ito na ang Q2. Sa mga MMFF entries ngayong taon, aling pelikula ang may dalawang versions o edits? Kaya may dalawa ring MTRCB ratings na R16 and R18. No coaching. Is it A, Uninvited, B, Topak, C, Espantajo? Chika mo na! Dali! Ay, ang tayo, Jairus.
What is your answer? Letter Jai? B, Topak. Topak is correct! Oo, dahil yung R16 ay palabas sa SM. Outside SM ay R18 na. Dahil ang SM ay ayaw na ng R18. Kaya ginawa ng paraan ng producer nitong si Sylvia Sanchez na magkaroon ng dalawang rating o dalawang cuts. Ayan. So, pag 18 ka, di doon ka sa labas para mas yung full experience ba. Doon mapanood natin ang Topak. All-out action, nakakaloka. Napanood ko na yan. Papaganon ako. Ba't gumaganyan ka? Napapapitlag ako kasi grabe yung mga dugo-dugo scenes. Ayan. Kamay sa tenga! Ito na ang Q3. Sinong aktres ang umalma sa bansag sa kanyang daughter bilang anak ng cheater? Is it A, Janice de Belen, B, Jean Garcia, C, Rufa Gutierrez? Chika mo na! Dali! Ay, Jerome! Kas, akala ko ikaw na naman. Ha? This time, ito, nabasa ko naman. Jerome, anong sagot mo? Letter A, Janice de Belen. Bakit si Janice de Belen? Saan mo nabasa? Doon, sa review center? Anong pagkakabasa mo? Umalma, anak ng cheater, si anak niya. Oh, Yun. anak ng cheater. Sino cheater? Daw. Yun lang nabasa ko. Yun ang nabasa mo. Yung headline lang. Anak ng cheater. Nakita ko lang yung ganun. Baka dito Janice de Belen is correct! Ayan, may mga memes kasi na pinalitan ang title ng Incognito. Two Cheaters. Bahagi sa cast ang anak ni Janice na si Kyla Estrada. Since wala naman alam sa love life niya, binansagan na lang itong anak ng cheater. Kaya sabi nga ni Janice, sana wala kang pagkakamali pag nagbabrand kang ganon. Kasi it's unfair. You know, when you brand people, you damage their reputation. Oo, kasi nga ang anak ng cheater daw, ay kasi nga daw, yung pinalalabas nila ng netizen na si Jan Estrada daw. Diba, nagkaroon ng away sila ni Priscilla Mireles dahil daw meron ng iba o may ibang kinikita itong si Jan Estrada na tatay ni Kyla Estrada. Ayun. Galing ni Jerome. Nag-research ka. Hindi, binasa ko. Binasa mo nga eh. Oo, bakit may paglilinaw, Jerome? Hindi, hindi naman mag-research. Grabe naman. Oo. Kanina pa yung sinasabi ni Jerome, ano ba ito? Chismisan, nakaka-tense. Sabi niya, baka wala akong maisagot, baka ma-intriga pa sila. Pero hindi, contest lang naman ito. Napag-uusapan lang naman. Hindi naman tayo nag-iimbento rito ng mga itatanong sa inyo. This time, kids, sino na ang may highest score? At ito nga, mama, ang kanilang final scores. Tignan na natin. Okay. Si Hyacinth ay Bokya. At si Krisha naman ay merong 1 point. Samantala naman si Jerome ay naka 3 points. Yan, at si Jairus ay merong 5 points! Yeah! Grabe, oh. Ang tare ni Jairus, chismoso. Sabi ko na. Oo, hindi ko yan binulungan, ha? Alam mo yan, Jairus. Iba binubulong ko sa inyo ni Nash. At saka ni Jerome. Kasama na ako doon. Kasama na binulungan ko. At least umamin si Jerome na hindi niya yan ginawa today, yung bulong ko. Anyway, kayong tatlo, Hyacinth, Krisha at Jerome, ay mag-uwi pa rin ng 5,000 pesos. At ikaw naman, Jairus, ikaw ang ating chika winner at meron ka ng 20,000 pesos. Halika na, Jairus. Ayan, up next, ating jackpot round kung saan, Jairus, pwedeng madagdagan ng 20,000 mo ng 30,000 pesos. For a total of 50,000 pesos. Yan ay magaganap sa pagbabalik ng Quiz Monster! Okay! Andito na tayo ngayon sa ating jackpot round. Ito ang... Push mo na yan!
Jairus, isang tanong na lamang ito worth 30,000 pesos. 5 ang iyong pagpipilian. Kung nahihirapan ka sa tamang sagot, pwede ka magsunggal sa choices. 1 hanggang 3 sunggal. Ang unang sunggal, 5,000, kaya 25K na lang ang matitira sa'yo. Ang pangalawang sunggal ay another 5,000, kaya 20,000 na lang ang matitira sa'yo. At ang last sunggal, naku, 10,000 na ang worth nun. Kaya 10,000 na lang ang matitira mula sa 30,000. Ha? Yun ay kung tama pa ang sagot mo. Paano kung mali? 20,000 ang maiuwi mo. Ha? Ito na ang iyong jackpot question. Nagbabasa ka naman siguro ng pep.ph. No? Isa itong online news sa entertainment. Ang pep.ph ay naglabas ng mga most influential celebrities sa iba't ibang categories. Sino ang hinirang ng entertainment news site bilang PEP Most Influential 2024 Most In-Demand Endorser? Is it A, Joshua Garcia, B, Ann Curtis, C, Alden Richards, D, Catherine Bernardo, E, Kim Chiu? Alam mo na ba ang sagot? O magsusyunggal tayo? Sagot o syunggal? Parang gusto ko sumagot, mama ko, kasi parang ano lang naman, parang alam mo yon, let's go na agad, di ba? Syunggal ako. Syunggal! Minus 5,000, syunggalin na yan! Tinanggal natin si Kim Chiu. Sige, last Syunggal? Last syunggal. Oh, so 20,000 na lang ang nalalabi. Syunggalin na yan! Tinanggal natin si Alden Richards. Alam mo, nagtatalo lang ako sa Joshua Garcia at Catherine Bernardo eh. Kasi I've been seeing Joshua a lot sa lahat ng social media ngayon and sa billboards eh. And Catherine, syempre Catherine na yan. But Ann is also Ann. Sige, sasagot na lang ako. Ano? Letter D, Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Sigurado ka na ba? Sige, sigurado na ako. Sigurado ka na? Sigurado Magsusunggal ka? Yeah, sure na. Sure na. Sino? D, Catherine Bernardo. Sure ako. Sure ka na ba na si Catherine Bernardo? Hindi ko na magsyunggal. Ang laki na nung mawawala. Alam mo naman, no? Feeling ko trick question. A, Joshua Garcia. Ililibre mo ba sila? Ililibre ko sila. Sandali naman. Pag hindi mo nakuha ito, hindi mo sila ililibre. Oo, wala, syempre. Diba? Bye-bye. Ugalin. Ayan. Sigurado ka na ba na si Joshua Garcia? Sigurado na ako. Joshua, ha? Kung sigurado ka na, halika na rito. Bahala ka, ha? What's your final answer? A, Joshua Garcia. Hindi na magpapalit ang isip mo? Hindi na. Sigurado ka na? Sigurado. Kung sigurado ka na, bahala ka. Push mo na yan! Pasensya na pag mali ah. Si Joshua Garcia! Ang taas kasi, mama. Ang taas. Si Joshua Garcia nga ba ang tamang sagot? Aba, may additional 20,000 bang maiuwi? Si Jairus Aquino? Abay, malalaman natin yan, ha? Sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Kaya bago natin malaman kung tama ang sagot ni Jairus, pag-usapan muna natin itong mema. Anak ng cheater! Yan lang naman ang sabi ng netizen kay Kyla Estrada na anak ni Jan Estrada at Janice de Belen. Nag-react dito si Janice, ha? Make sure daw na walang pagkakamali yung taong nagsabi nun sa pag-brand sa kanyang anak dahil unfair daw ito at nakakasira ng reputasyon ng isang tao. Ang itiw!
ang kasalanan ba ng magulang ay kasalanan din ng anak? O dapat hindi talaga kasalanan yon? Ano masasabi ng kapitbahay natin dyan? Ayan o, si ate, wait lang, wala ka pang mic. Eto ate, ano masasabi mo dyan? Hindi totoo yun. Wala pa. Wala pa. Sorry. Yun nga, Mars. Yes, Mars. May kasabihan po kasi tayo, like mother, like daughter. Like son, ay like father, like son. Grabe. Kaya mga magulang natin ay ehemplo natin sa ating buhay. Kaya dapat yun dapat ang... Yun ang dapat. John Jegs! Siyempre, may masasabi dyan si ating kapitbahay na si Mami Annabelle. Naku, Day. Ano yun, Day? Ang kasalanan ng ina, hindi magiging kasalanan ng anak. Kasi pag nagkasala yung anak ko, na ginaya niya yung ginawa kong kasalanan, pagpapayuhan ko siya na hindi niya dapat gawin yun. Magkaiba. Magkaiba daw dapat. Magkaiba dapat. Parang merong gusto sabihin sila rito, isa sa representative. Ayaw na naman ni Jerome, si ano? Wag na si Jerome. Krisha. Kayo, Krisha, may masasabi ba kayo? Go high. Pwede kayo magturuan, ha? Huwag kayo mahiya. Hindi, ayaw nila malagay sa alanganin. I agree with her na yung kasalanan ng nanay is not... Bakit ba ako nagiging konyo dito? Kasi naman haya! Ikaw dahilan. Ay, sorry. Siyempre, yung kasalanan ng nanay, hindi kasalanan ng anak. I agree with her. Tama siya. Oo. Kate, ano masasabi mo dyan? Ayan, syempre, maraming salamat sa mga opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan, mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ng Quizmosa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Ogs. Ang aking quiz mo, natutunan sa isyong ito, sa totoo lang, grabe na talagang ang mga netizen, talagang walang preno ang mga bunganga, ang mga comment pagdating sa mga opinion nila. Hindi uso ang filter sa kanila. Sa totoo lang, ang masasabi ko naman dyan, ang kasalanan nga ng magulang ay hindi naman kasalanan ng anak. Kung paano ang kasalanan ng anak ay hindi rin naman kasalanan ng magulang. Kung minsan nga, ang mga magulang pa ang umaako sa kasalanan ng anak, hindi ba? Pero dapat, hindi tayo nandadamay ng mga inosente. At tingin muna tayo sa salamin kung malinis ba tayo. Kung malinis ka at wala kang nagagawang kasalanan sa buhay, edi humusga ka. Sa mga netizen naman, ang mga nangyayari sa showbiz, kung tama man ito o mali, aminin nyo, di ba? May natututunan at may nare-realize din tayo. Di ba? At ano kaya, na-realize kaya ni Jairus kung tama ang kanyang kasagutan? Ang iyong isinagot kung sino ang hinirang ng entertainment news site bilang PEP Most Influential 2024 Most In-Demand Endorser. Ang sagot mo ay Joshua Garcia. May additional ka kayang 20,000 na maiuwi. So, 40,000 bali. Or 20 kung mali ang iyong kasagutan. Maititreat mo kaya ang iyong mga kasama sa Univercada o hindi? Ang sagot mo, Joshua Garcia, ay... Ang sagot mong Joshua Garcia ay... Correct! Mali! Ayan! Nanalo ka ng 40,000 pesos. Ito nang paliwanag dyan, in a span of a year, meron si Joshua na 17 endorsements and collabs with different brands. Kasama na ang isang fast food, biskwit talaga, kape, soft drinks, gantas, dilata, suka, mantika, deodorant, shampoo, liniment, fashion store, health and beauty clinic, telecommunication, diba? Congratulations, Jairus Aquino! Nanalo ka ng 40,000 pesos. Halina kayo dito sa Univercada. Muli ang inyong imbitasyon sa ating mga kapatid.
Nakutat pala, di na ako nagsyunggal. Ang dami rin pala sisigaw ng balato. Ayan ang inyong imbitasyon, Jai. Ayan, syempre, patuloy pa rin po kami streaming on Vivo One, Chasing in the Wild. Also, nandun din syempre ang Safe Skies Archer and The Rain in España. Inabangan niyo pa rin po. There are 3 books coming up. And also, supportan niyo po ang aming MMFF movie, Hold Me Close, is coming December 25 na po yan with Julia Breto and Carlo Flynn. Abangan niyo lang po kami sa mga upcoming na mga gagawin namin. And soon, hopefully, matutuloy na sa TV5 po yan. Soon. Kami ni Krisha. Merry Christmas, mga kapatid! Maraming salamat. Good luck, Hyacinth and Krisha, sa inyong showbiz career. Sana habaan niyo yung PC ng pasensya niyo sa inyong paghihintay para makamit ang inyong pangarap. Ayan. Quizmates, maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood sa amin. Kita-kita tayo ulit on Monday. Dito lamang po sa... Quiz Mosa! Let's go! And ang galing ni Jairus. Lord Balance naman. Ang galing ni Jairus. And Distributed Wellness. Chef Nanong Clinic, Nobel Aesthetics, thank you. Iconic Star Hair Extension, thank you. Ideal Vision, thank you. Jairus, ang galing!